Divisoryang isa sa mga sentro ng komersyo sa Maynila. Bagsakan ng samot-saring tugtog. Bagsak din ang presyo, kaya dinarayo. Dito ko unang nakilala si Nanay Malu noong 2023. Sa edad na 62, malakas pa si Lola. Ano po yung kanya po yun kasi ginamit sa tanto ko. Yes, Hiniram po. Nakailan sila. Alam po yan tayo. Kasabay ng pag-aalaga sa kanyang mga apong sina Jeremy at Miguel, 6 at 4 na taong gulang, matyaga niyang nililibot ang bahaging ito ng Divisoria para panguha ng mga patapong gulay at mga basura. Nay, paano nga po yung inyong ikot? Ilang tindahan nga po ulit yung inikutan po ninyo? Ano po, yung mga bali apat sila yun. Oo. Lalo sa hapon, gano'n din. Lahat po gulay. Oo, mga ano. Kukunin kong basura nila, basura ito na. Yung basura, yun po yung gulay na itatapon na dapat. Mga basura nila yun. Iba yung makabalot. Oo. Iba yung ano. Nakatabi na yon. Okay. So parang kapalit nung gulay na binibigay po nila sa inyo, kayo na po yung nagdidispatcha naman ng kanila mga basura talaga. Pero Palitan. minsan binibigyan nila ako ng, binabayaran din nila ako. Halos 3 dekada na itong ginagawa ni Nanay Malu. Kabisado na niya ang pasikot-sikot sa palengke. Pero sa laki at bigat ng itinutulak niyang kariton at dala na rin ng kanyang edad, ramdam na niya ang pananakit ng katawan. Nay, saan bang parte ng katawan nyo medyo sumasakit na ngayon? Dito lang talagang tuhod ko. Tuhod yung masakit na. Kalakad, tapos dito. Sa balikat ho. Oo. Saan ho sa tingin nyo galing yung sakit sa balikat? Katago. Pulot vendor ang tawag kay Nanay Malu. Inihihiwalay ang mga gulay na pwede pa sa mga gulay na bulok at di na pwedeng pakinabangan. Hoy, bili na kayo! Maayos na nakasalansan ang mga gulay tulad ng mushroom, bell pepper at Chinese pechay na kanyang nakuha at nilinis mula sa mga hinakot na basura noong umagang yun. Ay, gulay, mushroom! Dito na magsisimulang maging pera ang mga gulay na dapat sanay itatapon na. Ito nga, no, yung mga gulay na binibenta ni Nanay Malu dito sa kanyang pwesto. At mapapansin natin na karamihan naman sa mga gulay na nakikita natin dito talagang okay pa. Tulad na lamang itong bok choy o Chinese pechay. Ang ginagawa ni Nanay Malu rito, tinatanggal niya yung mga medyo hindi na maganda itsura. At ito, sariwa pa nga itong mga binibenta niya sa kanyang mga suki. At itong bell pepper naman, yung mga bulok daw, tinatapos ni Nanay. Para itong medyo okay-okay pa, ay maibenta naman pagkakitaan pa. Itong mga mushrooms, hindi masyadong talagang binibili ng karamihan, pero meron siyang market talaga dito. No? Okay pa naman ang itsura. Medyo iba-iba lang nga lang yung amoy, pero pwede pa. No? Pwede pang kainin at tutuin. Itong effort ni Nanay dito, isa sa mga maliliit na mga hakbang para nga mabawasan kahit pa paano yung mga nasasayang na pagkain na naitatapon na lamang dito sa Metro Manila. Pero alam niyo ho, nakahanga-hanga yung inyong ginagawa, no? Pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Sa edad niyo pong yan, 60 plus years old na po kayo, Nay, bakit niyo pilit na kinakaya pa rin ito? Para sa mga po. Bakit? Ayaw ko kasing nagugutom na kahit pa paano. At ayaw niyo rin sila nahihirapan, nagugutom. Ayaw ninyo. Ayaw. Kaya lahat ito para sa kanila. Ayaw mangutang ako, doon mamaling mo sa kumata. Ayaw kong bisa. Pero Nay, may edad na po kayo Wala kang magawa. Kaya ko pa naman. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.